ang trabaho at kailangan niyang magpahinga para magpagamot. Pero sa politika, maraming nagbasa nito bilang isang biglaang pagbitaw matapos niyang pangunahan ang bicameral deliberations at aprobahan ng budget na umani ng matinding batikos, kabilang ang mga aligasyon ng pork. Indonesian, ang ilang bahay ng mga politiko. Winasak nila ang mga luxury car at tinangay ang mga mamahaling gamit. Ayun na. Niyan, korupsyon sa gobyerno. Narito ang Frontline News Abroad. Di ba? Ayan na. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nasa US? Nagpapagamot daw sa US ang mama. Ha? Sino ho yung nababalitang ito? At ito ho ay matutunghayan natin. Oo, nagkagulo na. Mantakin nyo, galit sa korap. Ayan, nangyari, niransak. Niransak ng mga realista. Grabe, no? Ito ho, ibang klaseng usapan na ito. Niransak na ho. Ano ba to? Dahil sa korupsyon. At ito, ito, yung proklamasyon ng Gabriela, ito yung gustong kunin yung pagkapanalo ng Duterte Youth Party List. Itong Gabriela, naku, tigil. Gagaling. Pag ito pinuruklaman ni Melek, si Mio Marimar, wala na talaga, hindi na makatarungan. Yung mga blacklist, nasa black watch list. Blacklist. Nasa blacklist na. Itong Wawaw Builders and CYMS Construction Trading. Yan yung mababalitaan nyo ngayon. At ito Saldico, napununan, rally sa Kongreso. May rally pala sa Kongreso. Napuno na ang tao. Nabalitaan nyo ba yung sa Indonesia? Hindi malayong mangyari yun pag Mio Marimar. At abangan nyo, nagsalita na ho ang leader ng isang MNLF. Maya-maya sa dulo ng ating video. Kaya bago tayo magsimula, nakalike ka na ba? Kung hindi pa, like mo muna, share mo na rin. At mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. Ito makikita nyo, ito ay, grabe, galit na galit, punong-puno ang taong bayan at nag-alsa na ang mga taong bayan dito. Diba? Ibang klase talaga. Pasok, ano ito? Esta na ang taong bayan. Gustong-gusto nilang makita si Saldico. Hinimok ng taong bayan na ilabas na ng Kongreso si Saldico. Ang kanyang pag-alis sa Pilipinas ay nangangahulugan ba ng isang pagka-guilty? Yan. Pero ito klaruhin natin. Bakit ba missing in action si Saldico? Malinaw ang timeline na pagkatapos maipasa at mapirmahan ng 2025 national budget, mabilis na nawala si Saldico sa pwesto. Kasi nga, di ba sabi ni Kachobi, may pinasok na magkano? Ilang bilyon? Biglang nag-disappear ang mama. At nagpahiwatig na, anong sabi? Nag-resign. Pero maraming nagsabi. Sino ba nagsabi? Ito si Congressman Ungab. Hindi siya nag-resign. Sinibak siya. Kita nyo? Sinibak ang mama. Ngayon, pinapalabas dito di umano na nag-resign. Bakit ka magre-resign? Kung kumikita ka naman nagtatrabaho ka naman na maayos. Diba? At babalita pa dito, nasa Amerika na ang mama. Sino nagsabi? Ito, Saldico in US for medical treatment. House spokes. Headline ngayon, September 4. Maya-maya papasok natin yan. Tuloy. Ito, bilang chair ng House Committee on Appropriations noong January 13, 2025. Sa unang sesyon ng Kamara para sa taon, inihain ni Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos ang motion na ideklarang bakante ang chairmanship ng Appropriations Committee.
agad itong inaprobahan ni Speaker Martin Romualdez at sa loob lang ng ilang segundo, opisyal nang wala si Zaldico sa pwesto. Eh bakit? Wala na yung bilyong-bilyong pumasok sa... Asa ngayon, gusto ng taong bayan magsalita dahil gigil na gigil eh. Gigil na gigil ang tao. Isipin nyo ito kung hindi nang gigil ang taong bayan. Pumunta ito doon sa... for example na lang, itong mga grupo na ito, pumunta doon sa building ni Diskaya at doon sila nagbabato-bato. At mantakin nyo nag-paint pa sila doon. Pinalalabas ngayon si Diskaya para mapanagot. Nagsisigaw sila. Ano sinisigaw? Magna! Sinigaw. Puro ganun. Galit na galit. Pinagbabato yung gate. Hindi nyo mapipigilan yan. Diba? Kita nyo nangyari sa Indonesia. May nakapigil ba? Wag naman sana dahil galit sa korupsyon ng taong bayan. Sino ba naman matutuwa? Ikaw na nagbabayad ng buwis, akala mo, saan nila dadalhin itong binabayad mo? Ipapaganda ba ng bansa? Sa kagaganda ba ng bansa? Hindi naman pala. Kagaganda ng bulsa nila. Ang sakit, di ba? Kaya meron nga mensahe, wag na kayo magbayad, hindi naman pwede yun. Kaso nga lang, ang mangyayari pag hindi naman kayo nagbayad ng buwis, problema rin. Yung mga ibang magandang ahensya maapektuhan naman. Yun lang problema kasi maraming suga pa. Lalong-lalo na yung taga Maynila, ilang bilyon. Ilang bilyon ang binadget sa kanya para sa flood control. Walang mapakitang flood control. Sinisisi yung Davao, ngayon, napak-check ngayon siya ng mga taga Davao. Pinakita ngayon yung napakagandang flood control ni Kong Pulong. Ano ngayon? Kampal ngayon sa inyo. Ikaw, Jobante, galit na galit sa yung tao. Opisyal na pinaliwanag ni Zaldico, pressing health concerns. Sinabing mabigat ang trabaho at kailangan niyang magpahinga para magpagamot. Pero sa politika, maraming nagbasa nito bilang isang biglaang pagbitaw matapos niyang pangunahan ang bicameral deliberations at aprobahan ng budget na umani ng matinding batikos, kabilang ang mga aligasyon ng pork at kontrobersyal na pagbabawas ng pondo sa ilang serbisyo. Pinalitan siya pansamantala ni Representative Stella Kimbo bilang acting chair ng Appropriations Committee. House records at mga source ng Rappler ay nagsasabing wala si Zaldico sa plenaryo mula July 29 hanggang August 27. Absent with notice 2 times, absent without notice 3 times, at excused 7 times. Grabe. Wala rin siyang committee assignment o bagong panukalang batas sa 20th Congress. Malaking kaibahan sa Malaki ang palaisipan dito, mga kasama. Nung biglang nagdeklara ng resignation o biglang pagbibitiw nitong mama na naipasok na yung pondo. Ito ba ay nagbitiw o sinibak? Ang katunayan niyan, malalaman natin yan pag nagsalita na ito. Sa ngayon palaisipan kasi ang mama nasa Amerika nagpapagamot daw. Talaga ba? Nagpapagamot daw Paano mo nalaman, Kuya Goods? Ito na ang balita. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, lagi kayong tututok. Aabangan nyo yung mga upload videos natin, yung mga reaction videos natin. Bakit? Doon yung malalaman ito, pasok natin Sino nagsabi niya, Kuya Gus, nasa Amerika yan? Di ba nga nung una, sabi, wala na yung magkapatid. Totoo nga. 3 linggo, 4 na linggo, 3 linggo ata nakalipas, yung bali-balita, na wala na nga ito, nakasibat na. Nakasibat na? Bakit hindi? Sa bagay, wala pa namang kaso. Hindi mo masasabing tumakas. Wala pa siyang kaso investigasyon pa lang ito Pero yung pangalan niya ang natutumbok. Bakit pangalan niya lang? Sige, isipin nyo.
Bakit laging pangalan lang nito, samantalang si Sanpit o si Pinsan, hindi nasasali sa eksena? Yan ang malaking tanong, no? O, nasa Amerika. Bakit? Papagamot. Hindi na ibabalik ng Kamara ang buong 2025 National Expenditure Program sa Department of Budget and Management. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam! Rita, sa pulong balitaan, sinabi ni House Spokesperson, Attorney Princess Abante, na tuloy ang budget deliberations sa Kamara sa mga susunod na araw. Kasunod ito na usapin sa pagbabalik ng 2026 National Expenditure Program sa Department of Budget and Management dahil sa dami umano ng kailangang itama sa budget. Paglilinaw pa ni Abante, ang tinutukoy kahapon sa pulong balitaan ay hindi fiscal return, kundi panawagan i-revisit, i-review at itama ang MP sa budget. Binigyan din niya na ang pangkalatang sentimiento ng party leaders kahapon ay bunga ng mga nakita sa budget deliberation kung saan hindi lang ang DPWH ay nakitaan ng insertions kundi pati sa ibang kagawaran gaya ng DA at DILG. Samantala, kinumpirma rin ni Abante na nasa Amerika si Ako Bicol Party List Representative Saldico para sa medical treatment. Narinig nyo. Si Abante, si Saldico ay nasa Amerika. Dahil sa kanyang medical treatment. Bakit hindi binalita noon? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang na kailangan siya ipatawag at pasagutin dito sa mga questionableng pondo na ipasok noong 2025 budget? Tapos sasabihin nyo, ngayon lang, wow! Napaikot na naman tayo mga kasama, no? Dahil kaya hindi maibigay, todo pagtatanggol ng tatay niya di ba? Bakit papatawag? Resource person ba ito? Ganon ang mga paliwanag nila Yun naman pala, naka-eskarda na, mama. Walang balita, ni Hani ho, wala. Ando na, nagpapagamot daw. Di umano. Nagpapagamot daw. Totoo kaya? DPWH Blacklist, Wawaw Builders. Ito na si Wawaw Builders. Pero bago natin ipasok yan, etong niransak. Mangyayari ito pag hindi tumigil itong mga dorobo sa pangungurakot. At isang magaling to na leader Nagsalita na ho, nagpahiwatig na ho. Meron siyang panawagan. Pasok muna natin ito din sa blacklist. Mamaya na natin yung magaling na leader. May panawagan kasi siya. Bumaba ka na. Yan ang kanyang mensahe. Pag hindi mo na kaya, baba na. Sino yung patungkol dito? Sino yung pinag-uusapan niya dito? Sino yung pinasasabihan niya rito? Kung yung namumuno, hindi na kaya, pwede na mag-resign. Andyan yung pangalawang pangulo. Take over para maayos lahat. Ganun. Take over. Take over. Pag hindi na kaya, surrender na yung namumuno. O si Bibi Sara, siya na yung hahalili. Diba? Ganun lang. Simplihan lang natin. Sa panahon ba ni Tatay Digong, nagaganto-ganto ba? Wala naman. Ngayon, bukod tanging ngayon lang kasi sobrang dami at saka napatanong ang ating kababayan. Napatanong sila. Ang tanong nila ganito, bakit hindi mo pinagre-resign yung Sanpit mo? Dalawang tao lang naman ang punot dulo nito Diba? Sino ang mastermind nito? At bakit wala na sa usapan yung babae? Kwak-kwak-kokak, kwak-kwak-kokak. Wala na sa usapan. Natakpan na ng issue ng flood control. Ganun lang. Eto, pasok natin to. Ano daw to? DPWH blacklist. Mainit na balita, dismiss na sa serbisyo si dating Bulacan 1st District Engineer at OIC Regional Director Henry Alcantara. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Blacklisted na rin ang dalawang contractor ng Ghost Projects na nabisita ni Pangulong Marcos sa Bulacan nitong Agosto. May ulat. Yun lang? Blacklisted? Paano pa? Sino mapapanagot dito? Wala na, ganun lang. Yung isa nag-resign. Tapos ito blacklisted. Tapos nag-resign. Tapos na ang kwento. Ganun lang. Sinimplihan nyo lang talaga. Paano yung iniimbestigahan na nasa likod nito? Anong mangyayari? Kinuwento nyo lang ba na, tanggal na sa pwesto ito. Tapos na ang usapan. Kaya sabi ni Bibi Sara sarswela na lang itong investigasyon na ito. Wala nang, puro wala nang sustansya lahat. Dahil walang nasasampulan. Mas maganda pa yung ginawa ng mga taga-Indonesia. Sa galit nila,
Ito nangyari. Ano yung nangyari, Kuya Good? Sa sobrang galit sa mga taga-Indonesia, galit sila sa korap eh. Todo ang pagkagalit nila sa mga korap, sa mga korap na politiko at sa korupsyon na nangyayari. Parang dito lang din yan eh. Oo, niransak ngayon. Ang alin? Ito. Nilusob at niransak ng mga Indonesian ang ilang bahay ng mga politiko. Winasak nila ang mga luxury car at tinangay ang mga mamahaling gamit. Ayun na. Niyan, korupsyon sa gobyerno. Narito ang Frontline News Abroad. Di ba? Ayan na. Pinasok ng mga galit na Indonesia. Ayan na. Nakita nyo. Hindi na natin papahabain kasi medyo yung yung policy, bawal ho yan. Hindi natin pahabain yung slide. Pero ganyan-ganyan ang mangyayari. Pag yung mga tao ay hindi na nakapagtimpi. Di ba? Sa sobrang galit nila, meron na nga nangyari dyan, sa building ni Diskaya. Sa harap mismo ng building ni Diskaya, nangyari. Mamaya-maya yun. Tuloy. Sa pag-aari ng politiko, pinagpapalo at winasak nila yan. Ayun, kita nyo? Pinagpapalo at winasak. May mga nasasaktan, may naapektuhan, pero ang ano kasi dito, ang dapat kasi sisihin dito, yung mga kurap. Diba? Hindi lang pala sa Pilipinas may kurap. Marami rin pala. Ngayon, madadala na siguro ito. Dahil nasasampulan na. Diba? Nasasampulan na. Kita naman eh. Hindi ko lang binibigay yung slide sa inyo kasi medyo, bawal kasi bawal. Pero makikita nyo naman, nagkakaroon ng komusyon, nagkakaroon ng... At kahit life-size Iron Man statue. Buong Indonesia kaya ito? Yung mga Pilipino kabayan natin sa Indonesia, ingat kayo ha. Alis muna kayo dyan kung halimbawa may mga kaguluhan sa inyo, lumayo na lang muna kayo. Kasi hindi nyo laban yan ng mga taga-Indonesia. Totoo nga naman, ang nakararami nakakalamang. Bakit? Bakit nila ginagawa yan? Para masupil na ang korupsyon. Di ba? Para matigil na ang korupsyon. Grabe naman kasi. Kung hindi gagawin ito ng mga taga-Indonesia, alam nyo, parang ang Indonesia nga unti-unti nang umaangat, natatalo na nga tayo eh. Pero, naggumawa na sila ng aksyon. Paano mo nasabi, Kuya Gus, na malapit na mangyari? Hindi ko sinabi na malapit na. Maaring mangyari. Totoo. Ito, sample lang to ha. Sige. Sino pinalalabas dyan? Ba? Magnanakaw! Ikulong! Ilagay po natin! Magnanakaw! Ikulong! Sara magnanakaw! Sara Diskaya magnanakaw! 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 Kaya sumama! Kita nyo? Galit ang taong bayan.
Kaya nagkakaroon ng ganyan. Di ba? Hindi malapit. Maaaring maging ganyan din pag napuno na siguro itong ating mga kababayan. Pwede mangyari. Pwede mangyari. Ayan, kita nyo yung compound ng Diskaya, nasampula na. Mahirap. Pero sa ikagaganda, kung igagaganda naman ng bansa para malutas yung korupsyon na yan, why not? Coconut. Sabi nga ni Aling Ledesma rito, nagbakasyon nito si Aling Ledesma, matagal to nawala sa content natin bakit hindi? Kung ikagaganda naman ng bansa. Dahil sa mga korap na yan, diyan natastas ang budget, ang pondo. Imbis na makatulong, binubulsan ng mga kung sino-sino. Grabe, no? Pangklase. Etong Diskaya, ito palang St. Gerald na to, matagal na pala tong issue. Ipasok natin to Gusto ko mapakita sa inyo, 1 taon na mahigit ito siguro ito'y hidwaan na talaga. Hidwaan na ito ng... sino may-ari ng St. Gerald? Di ba si Diskaya rin? May pumasok lang sa akin video way back 1 year ago. So, ipinatigil ang construction ng St. Gerald dahil walang permit. Nako, yun naman pala. Wala naman palang permit. Pasok. May pasok lang Gusto ko lang kasing baka itong usapin ng Diskaya at saka Soto na ito. Ni Mayor Vico Soto. Ayan, basahin nyo Mayor Vico, pinatigil ang construction ng St. Gerald dahil walang permit. Kailan ito? Pakita ko lang sa inyo kung kailan ito. So ito ay 1 year ago. Tignan nyo 1 year ago, ito lumabas na video na ito. Ibig sabihin, kung i-analyze mo, ka-analyze tuloy para tuloy. I-analyze nyo, maaring, ito ay matagal ng problema. Kaya gustong tumakbo rin ito ng may-ari ng mang Gerald. Tama ba yung Gerald? St. Gerald, pagmamay-ari din ni Diskaya, di umano? Matanong lang. Tama ba? Pakisagot sa comment section mga kasama kung itong St. Gerald pagmamay-ari din ng Diskaya. Pasok natin. Non-offense po yan. Criminal po yan, sir. Bilang engineer, alam niyo po yan. Hindi po ako nag-invent dito. Alam niyo po yan. Ay, oo. Ito rin yung building, nung niresba ka ng mga tao. Ito rin, Ay, naku, kaya naman pala. Hidwaan na ito dati. Kaya siguro ito si Diskaya, gustong tumakbo ng pagka-mayor, dahil binakbakan siya ni Vico Soto noon, ni Mayor. Bakit? Walang permit. Tama lang yung ginagawa ng tao. Tama lang. Kung wala ka naman permit, patigil. Nagkakaroon tayo ng idea, So ngayon, dahil gusto mo makapwesto, at tuloy-tuloy ang proyekto, tatakbo ka ngayon. Lalaban ka ngayon ng pagka-alkalde. Yun na. Matagal na ito. Matagal na issue. Tuloy. Ngayon, inaamin nyo sa akin na yung construction ng fifth floor hindi kasama sa permit ninyo. Ang construction sa buong lote na ito, walang building permit. Construction doon sa kabilang lote, wala ako nakikita ng building permit. Kasi dapat nakapaskil po yun. At inaamin niyo na under process pa lang po siya. Demolition. Pero ito, construction, di naman demolition lang yan. Kung party niya. Ano ba? Yan ang hindi commended yan, engineer. Kasi quadruple kayo. Hindi naman namin kayo pinahihirapan. In fact, sabi ko nga kanina kay compliance officer, may kontrata pa kaya kayo sa LGU. Ano hindi yung mga gumawa sa rainforest? May kontrata kayo. Walang problema. Hindi namin kayo kinakaaway. Hindi namin kayo hinaharas. Kahit na yun yung laging sinasabi ng owner ninyo. Hindi totoo yun. Ang problema, hindi kayo kumuha. At yung mga condition, wala naman permit yun. Illegal yung ginagawa ninyo. Kung legal kayo, walang problema. Kaso illegal yung ginagawa ninyo. Criminal offense ang ginagawa ninyo. Kaya may problema tayo. Naintindihan po ninyo, engineer. Makakarating po ba sa owner natin? Kaya wala ang problema Kaso gumagawa kayo ng illegal. At hindi ko talaga maunawaan. Kasi bilang quadruple A contractor,
sa madaling i-comply, hindi nyo pa i-comply. Hindi ko maintindihan talaga. Ano kaya dahilan? Nasanay lang talaga. Ganun. Hindi ko kasi yung mga revisions po kasi revision ng plano, wala pa nga, nauuna yung construction nyo sa application eh. Wala naman excuse. Papagawa ako ng 4-story building. Kukuha ako ng permit, 4 stories. Okay naman. Tapos ko-construct ko 5-6 floors. Ano yun? Kaya sumunod tayo sa batas. Lalo na ang malalaki dapat sumusunod sa batas. Tamang excuse eh. Hindi naman mahirap. Negosyo nyo yan eh. Buti kung iba yung negosyo ninyo. Maintindihan ko pa, baka hindi kabisado. Ano hindi nyo kabisado? Quadruple A contractor kayo. Tapos, gagamitin nyo sa politika. Sasabihin nyo, hinaharas. Hindi. Sumunod tayo sa batas. Kahit kaibigan ko pa yan, kahit sarili ko pang pamilya yan, pag hindi sumusunod, kailangan mag-comply. Ayaw mag-comply, matigas sa mukha, kakasuhan namin. Ano gusto niyo mangyari ngayon? Patigil namin po muna yung... Kung hindi ko papapuntahan. Kung hindi ko papuntahan mismo, hindi pa kayo titigil. Kasi napapuntahan ko na to. Pero kita ng sarili kong mata nung dumaan ako, may gumagawa. Kahit ako mismo tumistigo sa korte, okay lang. Hindi ko talaga maintindihan. Sana makarating sa owners natin. Kasi pinahintuhan na kayo eh. Hindi pa rin kayo huminto. Hindi nyo nire-respeto ang batas. Huwag niyo akong ako hindi ko kailangan na respeto ninyo, pero respetuhin yung batas. Pangalawa, ang pamahalaan natin. Kasi notice. Tama din si Mayor dito eh. Respetuhin niyo yung batas. 'Di ba? Matagal na pala to kaya nagkaroon ng ganito. Pero, yun, naungkat tuloy. Ang alin? Ayun, nagwelga yung mga tao. Magnanakaw ang sinisigaw. Grabe, no? Ay, Diyos mo yung maramahal. Nakakahiya yung ganun. Oo, ito yung nagbabala na. Talagang... kung naiintindihan to ng makakapanood, alam niya na ibig sabihin natin. Hindi natin alam kung kailan nangyari itong video na ito, ha. Pero yung babala na ito, yung mensaheng ito, dapat alam nila kung ano ibig sabihin. Pasok. Puro na promises ang binigay sa amin. Ito iba na ngayon. Iba na talaga ito ngayon. Ito nga, sana marinig mo kami, maunawaan mo kami, Mr. President. Nako, yan na. Maawa ka sa amin. Kung maaari lang, resign. Kung hindi mo kaya. Pero kung kaya mo, kontrolin ang situation. Kasi ang akala namin sa iyo, mabait ka at the start. Kung kaya mong kontrolin yung asawa mo, yung pinsan mo na congressman. Naputol mga kasama. Naputol yung video. Yun ang mensahe ano yung problema doon? Siyempre, alam nyo naman, expect nila maayos ang pamamalakad. Pero hindi pala. Ang sumatotal, na-disappoint sila sa nangyari. Yun, lalo na yung taong bayan. Ano nangyari? Kita nyo naman. Pinagbabato, pinalalabas. Sino? Galit na ho yung mga taong bayan. Sample pa lang ito sa Pasig. Paano kung... Sige nga. Yung kagaya sa... Indonesia. Diba? Kung kagaya sa Indonesia yan, naku po, ibang klase mangyayari. Sobra. Tuloy pa ba natin ito? Itong yung mga nagaganap sa Indonesia, wag na. Nasaan na ba yung hinahanap ng taong bayan? Nagpapagamot daw sa Amerika. Bakit hindi sa Pilipinas? Ano ba? May malubhabang sakit? Ano kaya karamdaman? Yun lang. Pero ito may nakapagsabi kasi, parang nilalaro na lang kasi, ang sabi doon, sa kumalat na issue na yon, hindi naman daw nag-resign. Diba? Sinibak.
Yung pagkasibak, wala na. Hindi nakita sa kamera. Hindi na nagsasalita. Wala nang oras para umatin sa mga patawag. Di ba? Ano gagawin natin dyan? Sinibak ba talaga o nag-resign? Di ba? Pera-pera lang yan. Dami. Diba? Sino nagsabi nun? Kachobi, 14 billion pinasok? Insertion? Tama ba? Laking pera, no? Woo! Kaya pala nagkabaha-baha. Mantakin mo, Bicol, nagkabaha-baha. Napak-check sila. Napakataas yun. Bulubundukin yung Bicol. Tapos binaha, anak ng bugi. Kung hindi pa nagkabaha-baha sa Bicol, hindi pa nag-fact-check ang kalikasan, itong flood control, hindi mabubunyag. Buti na lang magaling ang kalikasan. Sa sobrang katakaban ng mga dorobo, nagsalita ang kalikasan, pinak-check sila. Yan, kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilagay share. Bye-bye! Bye-bye!